Sige mga tol, bukas na lang ulit ha. Kita na lang ulit tayo dito sa shop. Bale, magkano ba yun? Simula alas 8 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Bale, 10 hours. Tiguan 50 kayo, 600 lahat eh. Okay, bayad. Sige mga pre. Sige Aldrin, bukas ulit ha. Bawi ka na lang. Kung makakabawi. Okay, Vince, tara na. Lakad na lang tayo, wala na akong pamasahe. At nagkasundo ang magkakaibigan na umuwi na sa kanilang mga bahay. Sa wakas ay napagod din sila sa pagpindot, pagsigaw at pagkantsaws sa kanilang paglalaro sa computer shop. Anak Vince, salamat naman sa Diyos at nakauwi ka na. O ano, napagod ka ba sa paglalaro mo? May pagkain na dyan sa mesa at nauna na kaming kumain. Nakala namin hating gabi ka na naman uuwi. Ngayon naman, ngayong bakasyon lang naman po eh. Eto na po, tingnan mo kung anong ulam. Wala pa rin akong almusal eh. Wow! Sarap naman! Mainit na sinigang na baboy. Ay, tara, sumama mo kumain. Hindi na, sige na, tapos na kami. Nga pala, magpapasama sana tong tatay mo bukas sa hardware. Aayusin niya raw yung bubong natin. Dapat talaga, dahil pagkatapos nitong summer, sunod-sunod na naman ang ulan. No. Anong inay? Ano, maglalaro na naman kayo. Kayo, wala na naman kayong magandang gagawin ngayong bakasyon. Aba, Vince, tama na yan. Yun na nga eh. Ngayon lang kayo may pagkakataon para tumulong. O kaya naman, ba't di kayo mag-enroll sa sports clinic nang mabanat naman yung mga buto nyo? O kaya kahit anong workshop na matutunan kayong magkakaibigan. Gaya ng anak ni Aling Baby, na sino ba yan? Si Andrew, na nag-voice acting workshop sa Creative Voices. O tignan nyo naman ngayon, DJ na siya. Anak, mahirap ang panahon ngayon. Maraming masasamang loob ang nagkalat. Matatanggap ko pa ito kahit di ka masyadong tumutulong sa bahay. Ay, sige na po na. Subukan po namin. Sa di inaasahang pagkakataon, nagawang umabsent na magkakaibigan sa paglalaro ng computer games. At sa halip ay tumambay sa isang tindahan at nagkwentuhan tungkol sa sinabi ng nanay ni Vince. Naman ang nanay mo, Vince. Pengen chips, pre. Oh, iba ah. Kasi nga, may punto naman si nanay. Kakasawa din naman ng ginagawa natin pagtambay. Eto lang yan eh. Gigising tayo. Aalis ng bahay. Maglalaro sa com shop. Uuwi. At araw-araw, laging ganun. Oh, ayaw mo nun? Relax lang. O naman kasi, kung ako papasok sa mga summer workshop na yan pagtitrain ako para gumaling sa pagbabasketball. Sigurado, pag college natin magagamit ko yun para makapasa ako sa tryout. Ako, pre, sa totoo lang, parang gusto mo na mag-aral ng acting. Feeling ko, maging artista talaga ako. Loko, ano ka? Extra? Sa bagay, pwede ka, sidekick ng bida. Di siguro. At least ako sidekick ng bida. Ikaw, napadaan lang tapos likod lang nakita. Pero seryoso, bala ko kasi mag-tourism sa college eh. Malamang mag-swimming lesson ako ngayong summer. Ayos ka. Ikaw, Ken. Ang daya nyo naman. Ako nga di ko alam kung anong kukunin kong course eh. Oo kala ko ba gusto mo rin mag-law gaya ng tatay mo? Simulan mo kaya mag-aral ng self-defense, di ba? Para astig ka. Tsaka, hindi ka basta-basta matatakot para sa buhay mo. Sa bagay. Sige, pag-iisipan ko. Mixed martial arts. Pwede na ba yun? Oh, baka naman sa halip na sa kote ka namin makita, sa UFC ka lumabas. Iyan. Ako, pinag-iisipan ko ng mag-photography. Ewan ko ba? Natitripan ko yung pagkukuha ng mga litrato Lalo na yung mga mukha ng tao. Yun siguro gagawin ko ngayong summer. Oh, di ba? Meron pa tayong 2 summer Siguro naman, sapat na yung 2 taon bago mag-college para maganda.
At nagkasundo ang magkakaibigan na pumunta sa mall para bumili ng mga kakailanganin nila sa kani-kanila nilang workshop ngayong bakasyon. Vince? Vince? Tao po. Vince? Vince! Uy! Vince! Kaya naman bro! Vince, andito na kami. Bilisan mo naman para hindi tayo matraffic ba? O mga iho, ang aaga nyo naman yata. Halika kayo, pasok kayo. Ay, magandang umaga po. Good morning po. Kasi susunduin po sana namin si Vince eh. Maglalaro na naman ba kayo? Ay, naku po. Sa katunayan nga po pupunta kami sa mall. Mall? Wala mo nang laro kaya gagala naman kayo? Hindi rin po. Hindi pa po ba nasabi sa inyo ni Vince? Ang alin na naman. Ano pre, sabihin ba natin sa pre? Pre, sabihin na Hindi natin. pa kasi alam mo nga ni Vince, baka kasi magalit si Vince. Wait lang pre, ako na bahala. Kaya ko na to. Ang OOA nyo naman. Ano nga yun? Kasi po magsa-summer workshop po kami. Bibili po sana kami ng mga gamit namin. Kundi lang po. Kasi sigurado naman pong may mga gamit doon sa pag-e-enroll na namin. Ay, salamat sa Diyos. Napakinggan na rin ang panalangin ko. Ang galing naman. Kahit hindi ko akalain makikinig sa akin ng batang iyon. Hapon po, sa halip na maglaro kami, nag-research na lang kami ng mga nag-o-offer ng gusto naming activities. Kaya ayun po. At pumili rin po kami ng magagamit na namin sa susunod na pasukan. O kaya po magagamit namin pag nag-kolehiyo na kami. Tama yan. Ang akin lang, kung hindi rin lang naman mauutusan dito sa loob ng bahay, gumawa ka na lang ng kapaki-pakinabang, di ba? Sayang naman ang kabataan nyo. Okay lang maglaro pero wag naman maghapon at magdamag. Oh, mga tol. Teka lang magsisintas pa ako ng sapatos Anak, nakakatuwa naman. Hindi lang ikaw ang magkakaroon ng produktibong bakasyon ngayon. Buti naman at isinama mo sila. Opo nga, Nay. Hindi ko rin nakalain Loko ka talaga. Siyempre, kakasawa rin namang tumambay. Isa pa, hihingi na rin lang tayo ng pera para makapag-internet. Di doon na lang natin ibayad sa training. O diba? Nakagala pa tayo. Marami pa tayong magiging bagong kaibigan. Higit sa lahat, unahan na natin yung iba na matuto. Tama ka doon. At sabay-sabay na nga bumili ng kanilang mga gamit ang magkakaibigan. Ngayong bakasyon, nangako silang hindi na magsasayang ng oras at gagamitin na ito para sumubok ng mga bago at kapaki-pakinabang na mga bagay na magagamit nila para sa kanilang kinabukasan. Bonus na dyan ang ipakita at paghusayin ang kanilang mga talento. Ang mga nagsiganap para sa DZRH Boses ng Kabataan, Balik Tanaw, ay sina Nolan Salili, Kenneth Reyes, Chinchin Bernabe, Johan Laudlo, Andrew San Fernando, sa panulat ni Jana Abejero, sa direksyon at produksyon ni Pocholo The Voice Master Gonzales ng Creative Voices Productions at ng Voice of the Youth Radio. Boses ng Kabataan. Ay, meron na po tayong 24 na minuto. Makalipas po ang ikatlo ng hapon, magbabalik po ang Boses ng Kabataan at sa atin pong pagbabalik, ay malalaman na po ninyo kung sino yung binabanggit kong nakakapagpakaba po ng aking dibdib ngayong araw po ng Sabado. Magbabalik po ang Boses ng Kabataan. You will love it, ito ay pansit na sulit. You will love it, ito ay pansit na sulit. Komeya, go, 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 Komeya. Go, 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 Komeya. Go, 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 Komeya. For the
first time in Philippine Ballet, the most captivating and unforgettable live performances of the country's most beloved prima ballerina, Lisa Makuha, are now available on premium quality DVDs. The Lisa Makuha Swan Song Series, a limited edition collector series of her final full-length performances of the world's most beloved classics, beginning with Swan Lake and Romeo and Juliet, timeless keepsakes that will bring the magic of ballet into your homes and into your hearts forever. Featuring Ballet Manila and the one and only ballerina of the people, Lisa Makuha. The Lisa Makuha Swan Song Series, now available on high-grade DVDs. For sales and inquiries, please contact Ballet Manila at 400-0292 or 525-5967 or email them at info@balletmanila.ph. Hi, I'm Pastor Edwin Tugano ng Alabang New Life Christian Center. Nais ko kayong imbitahan sa isang programa na makapagbibigay ng mensahe ng pag-asa sa inyo. Alam niyo, sa buhay, marami tayong kinakaharap, maraming pagsubok, ngunit ang salita ng Diyos, the Word of God, will bring you life and breakthrough and miracle. Kaya nais ko kayong imbitahan sa programang ito, This New Life, every Sunday, 8 to 9 p.m. Magkita-kita po tayo doon. God bless. Saan man ang ride mo, mapataksi, bus, jeepney, tricycle, o baka naman trip mo ang makibalita, makichismis, makiosyoso, sakay na sa kakaibang trip tuwing afternoon sa Manila Afternoon Delight. Ang driver mo, si Lakay Deo Macalma, at ang bagong reyna ng kalye, si Karen Oyong. Angkas na, di ba walang sabit? Huwag magpapaiwan sa biyahe. Manila Afternoon Delight. Mga impormasyon na nasa likod ng balita, mga taong gumawa ng balita, at mga panig ng balita na hindi pa nababalita. Lilinawin, uusisay ng malalimang pag-uusap at paglilinaw. Samahan ang broadcaster ng bayan, Joe Taruk, at ang Radio Broadcaster Awardee ng Rotary Club, Milky Regional, si Manong Joe at Manang Milky sa Damdaming Bayan sa DZRH, alas 7:30 ng umaga. Balitang nakakatulong sa sambayanang Pilipino. Serbisyong ibinibigay sa bawat nangangailangan nito. Nakasentro sa radyo ng Pilipino na tumakbo ng 75 taon sa Pilipinas. DZRH, 75 taon kasaysayan ng radyo ng Pilipino. DZRH. Kompletuhin na ang buong linggo, Lunes hanggang Biyernes, sakto alas 12:30 ng tanghali. Kompletos, Recados, Lunes, pag-usapan ang makabagong usapan sa kalusugan. Sa Pinoy Health and Wellness, Martes, ang makulit na kwentuhan kasama ang Tambalan. Miyerkules, pera-pera ang usapan, baitaan. Ay, nagbabalik po ang Boses ng Kabataan at meron na lamang po tayong nalalabing 30 minuto bago po mag-alas 4 ng hapon. At siyempre pa napakinggan po natin kanina yung Balik Tanaw, yung pong radio drama na kabataan po mismo yung gumanap. At siyempre pa, ang sumulat po niyan ay ang aking partner, si partner Jana Bihero. Partner? Oo, yung binanggit ko pa lang yung sumulat, at yung mga ikangay taong gumagalaw sa likod ng dramang yan. Pero mamaya malalaman nila kung sino po yung
Binabanggit ko na ikangay nagpapakonscious po ng aking itsura sa mga oras po na ito. Partner! Partner, wag na natin patagalin. Mhm. Tiyak na maraming siyang sasabihin sa ating mga kabataan. Okay. Ang pinag-uusapan nga po natin yung kung ano po yung kapaki-pakinabang o kapaki-pakinabang na maaari pong gawin ng isang kabataan, kahit na po hindi kabataan, ngayong summer, partner, hindi ba? At ipinakikilala ko po sa inyo, unahin muna natin yung dalawang kasama natin na ang ginagamit din po sa kanilang hanap buhay, siyempre yung boses, si Johan Laudlo ng Creative Voices Philippines. Magandang hapon na Johan. Magandang hapon po at magandang hapon rin po sa lahat ng nakikinig at nanonood ng Boses ng Kabataan. At si Jana, pakikabit mo lang yung ating headphone. Okay, partner, si Johan Laudlo. Hello Jana. Good afternoon. Partner. Yes, partner, nandito pa ako. Medyo, moving kasi kami, kaya medyo nawawala-wala yung signal. Pero yung isa pang kasama ni Johan. Yung kasama ni Johan. Manonosebleed tayo dito. Manonosebleed tayo ngayon dito, pero kanina ikangay kausap ko siya, pero kahit pa paano hindi naman ako nag-nosebleed dahil nakakaintindi naman pala siya ng Tagalog, partner. Yes. At syempre, isa rin siya sa host ng isang radio show, sa isang radio station, at marami siyang ginagawa sa buhay At siyempre, Voice Works, yung ikangay kinabibilangan dahil gumagamit ng boses, partner, si Canon Lee. Good afternoon, Canon. Yes, hello, good afternoon. This is Canon Lee. Hello, is Jana there? Jana. Yeah, Canon is calling you, Jana. Hey, Jana. Yeah, how you doing out there? They just came from outing and they're moving right now in a bus. Okay. And so right now they're mobile. Yeah. Okay. Right, yeah. And Canon Lee. Yes. It sounds. Don't worry, I'm not related to Cedric Lee. So you guys don't be fooled out there. I get it so often. I'm not Chinese either. You've gone through the hands of Voice Works, right? Yes, I started out in VoiceWorks, but prior to that, I was already a podcast host and a commentator. I attended VoiceWorks to improve the quality of my voice. I felt that I was really flat and lacking in a lot of different areas. And then after I graduated from VoiceWorks, I immediately passed into radio. I'm a radio DJ. I won't name the station. It's just competing here. You just graduated. When was that? December 2013. Oh, just last year. Yeah, and I'm also the official voiceover of AdoboMagazine.com. I've gotten various work with Go Negocio de La Salle University. Oh, it's so nice to hear that. Yes, my phone. I could keep going on if you have about 2 more hours for me to go on. Napakagandang pakinggan dahil galing din po siya sa VoiceWorks. At mga kaibigan, yung binabanggit ko po kanina, yun pong tinatawag po na The Voice Master. Ito pong aming pong ipakikilala ay isang veterano na po sa larangan ng Filipino voice acting. Kahit na anong, kahit sa English, kahit po sa Chinese, ano bang mga lingwahe, sila po yung mga gumagawa niyan. Siya po yung boses na nasa likod ng maraming karakter po sa anime, mga patalastas sa radyo at telebisyon at iba pang mga programang pambata, pelikula, drama, mga telenovela mula sa iba't ibang bansa. Nung ako po'y nag-training po sa kamay ni Tuwi Kwan sikat na sikat pa po yung Kwan nun ano bang Garden? Ano ba yun, partner, yung Garden? Yung sikat sa Meet Your Garden. Oo. At siya rin po ay isang, siyempre ba, voice artist at voice coach, event organizer ng mga voice acting workshop at seminars. Tinatawag din po siyang Father of Philippine Podcasting. Voice talent producer at dahil nga po sa interest po niya sa voice industry, kaya dito po yung nagtulak para magtayo po siya ng isang kumpanya. Siyempre, ito'y may kaugnayan siyempre pa sa larangan ng boses. So may-ari po siya ng Creative Voices Productions. Si Choi, na kung tawagin po yung mga nakakakilala po sa kanya, yung mga close po sa kanyang kapwa natin mga kabataan, kung tawagin po si Choi, ay nagkaroon na nga po ng hindi matatawarang tagumpay po
sa karera sa kasalukuyan. Siya ay isang kasama rin po siya sa mga asosasyon po ng mga animation ng ating bansa, yung Animation Council of the Philippines, at siya po'y miyembro din ng Philippine Marketing Association. Bukod sa kanyang matagumpay po na ikangay karera, si The Voice Master po, si Choy Gonzales, ay isang masugid na tagapagtaguyod po ng mga interes at kapakanan ng mga kabataan at isa sa mga bumuo ng samang tinig kabataan, o ito po yung Voice of the Youth. Mga kaibigan, ang aking pong pinsan, ang guwapong-guwapo, Pocholo Choy, The Voice Master Gonzales. Magandang hapon po. Isang magandang lalaki ka talaga, Pinsang Val. Ako, yan sinasabi ko talaga, mga Gonzales, mga gwapo talaga yan. Isa pong mapagpalang araw sa inyo ng Sabado sa lahat po na nakikinig ng Boses ng Kabataan. Ayan, siya rin po yung siya yung voiceover ng yes, voiceover for the Stinger. Yung ating baliktanaw partner, yung sinulat mo. Ako yung director at editor din. Siya po ang taong nasa likod po ng lahat po ng yun. Kung mapapansin po ninyo dun sa mga nakikinig po ng drama, kakaiba parang nandun ka mismo sa lugar kung saan nangyayari po yung event, hindi ba? That's true. I'm introducing a new approach in radio drama and voice acting. Kasi sinasabi ng marami, ang radio drama raw pang matanda. Yan yung yung ikangay naiisip ka agad kapag ka binanggit yan. Totoo naman yun kasi right from the start, hindi pa tayo pinapanganak. Ganun na yung naririnig natin. Pero sabi ko, kumbaga, kailangan nagkakaroon din ng pagbabago sa pamamagitan ng tunog, no? Kasi pag nag-uusap mga kabataan ngayon, iba na. Hindi na tayo tulad dati na medyo makaluma yung tunog. Ngayon, bago na kung paano tayo mag-usap. Medyo may variation na rin mga kabataan. Naku, mamaya ipapaliwanag mo yan, Voice Master. Yung binanggit mo yan na kakaiba na ngayon, kumpara noon. Partner, nandiyan ka pa ba? Yes, partner. Pero pwede na ba ako magtanong kay Sir Choy? Excited lang. Okay, sige. Dahil ang pinag-uusapan po natin ngayon, yung kapaki-pakinabang na dapat na gawin. Yung iba kasi, kung saan-saan lang napunta kapag ganitong summer, hindi ba? Oo. Pero gusto ko sanang itanong kay Sir Choy dahil nga, voice industry yan eh. So, bakit ako bilang isang kabataan, paano ko makakahiligan ang voice industry? Ba't ako papasok dyan? Anong makukuha ko dyan, Sir Choy? Ayan. Alam niyo, napakagandang tanong yan. Hi, Jan. Miss ka na namin. Ganito yan. Nung bata tayo, sinasabi ng magulang natin, anak, balang araw gusto ko maging doktor ka, maging engineer ka, maging lawyer ka, lahat ng mga blue-collar jobs sasabihin sa'yo. Pero never sinabi sa'yo ng nanay mo, gusto kita maging voice artist o voice talent. Wala ka naman narinig na gano'n, di ba? Wala talaga dahil... Parang ang hirap. Ano ba yun? Kasi, first of all, hindi naman kasi nila nakikita. So, wala silang idea. So, parang tayo mga nasa radyo, no? Nai-imagine lang kasi tayo ng mga taong nakikinig sa atin. Pwedeng ang ganda ng boses mo, di ba? Iba rin yung ina-expect nila sa'yo. Kung pag nakita ka, ay, ikaw pala yan. Parang ganun yung mga reaction. Di ba sabi nga na nung araw, pag DJ ka daw, parang ganda ng boses mo, sana boses ka na lang. Pero ngayon iba na, katulad nga ng aking pinsan na si Pinsang Val, no? Di ba? Pag nakita niyo sa personal, pogi sa boses niya. Pero, pinsan, dahil napakagwapo po, yung mga nanonood po ng RHTV, yung mga dati po ninyong pinakinggan, yung mga anime, mga drama po sa telebisyon, mga telenovela sa telebisyon na inyong minahal, ay siya po yung mga boses po, siya po yung karakter ng karamihan po sa mga yon. Siguro kung tatanungin natin sa kanya, sa sobrang dami siguro, ano ba yung, para lang ma-excite yung kaisipan ng mga kabataan. Ano ba yung ikangay mga ginanapan mo na noon? Bago ko banggitin yung mga yan, nais kong pasalamatan ng aking isa sa mga may tatawag kong pinagmulan, ang DZRH. Ako ang isa sa pinakabatang radio drama talent dito noon. I was only 18 years old hanggang 22 nung ako'y nagdadrama dito sa DZRH. Kasama ko sila Tia Deli Magpayo, si Eloisa Cruz Canlas. Nagkaroon pa nga ako ng
part ako ng isang youth-oriented show dito na pinamagatang Say Mo, Say Ko. Kasama ko din si Florante Rosales dito. Ayun, oo, yung ating Malacanang reporter na ngayon. Kami yan noon. I was only 18 years old then. Mga 1998 to 2002 yata. Tapos nakakasama natin yung mga radio drama talent dito. Sila Augusto Victa, Luz Fernandez. Nandito pa rin sa industriya. Pero si Lola Cela, si Eloisa Cruz Canlas, ay medyo, iniwan na tayo ng mabilisan eh. Ang kagandahan ko ay napakarami niyang naituro sa akin na tinuturo ko ngayon sa napakaraming tao. Kumbaga hindi doon natapos yung kanyang legacy. Sineshare din natin yung legacy niya sa napakaraming kabataan ngayon. At ikaw ngayon yung nagpapatuloy nung ilan doon sa mga iniwan niyang legacy. Nasa atin yung naipasa, yung kanyang mga idea at mga talento. Anyway, yung mga nagawa ko, especially dito sa TV, yung isa sa pinakasikat, siguro, masasabi kong, yung Meet Your Garden. Na umi-airing ngayon sa kabilang istasyon. Yung boses ko doon, ako yung boses ng tatay ni Sanchay. Ganito yung boses niya. Yung, magandang araw sa inyo. Ako nga pala ang tatay ni Sanchay. Kamukha mo si Daming Sir. Ikaw ba si Val Gonzales? Kamukha mo rin siya. Partner, hindi ba? Yung mga nakikinig sa atin ngayon ngayon lang nila nalaman na yung palang boses na yon, batang-bata pa. Oo, nung ginawa ko yun, 20 years old na ako, ginaganapan ko 50 anyos. Tapos isa sa mga karakter ko din sa isang anime, yung cartoons na tinawag na Bubu Chacha, yung aso na naging kotse. Yung boses niya ganito yung, magandang araw sa inyo. Ako pala si Chacha, Bubu Chacha. Si Bubu at si Chacha ay magkaibigan. Lagi kaming magkasama at laging namamasyal. Ganyan. Tapos isa rin sa mga sikat, si Cyber Kuro-chan, yung boses niya ganito. Hoy! Kumanda kayo sa akin! Ako nga pala si Cyber Kuro-chan! Tumpa kayo sa inyo! Ha! Hindi ba? Yung mga nakikinig sa atin, partner, hindi ba? Siguro parang nakikiliti natin yung kanilang kaisipan sa mga oras na ito. Ilan din sa mga commercial, pero hindi ko babanggitin yung produkto. Ganito yung Tabi, Bibo, bagong Bibo. Anong sikreto ng bagong Bibo? Naalala ko yan. Boses ko yan. Taka yung Siponyo is the name. Sim Thomas ng Sipon is my king. Game of the Siponyo. Partner, paborito ko yung isa eh. Naisip mo ba kung ano yan, yung una? Partner, mga kaibigan, hotdog po yun eh. Hindi ba? Hindi, Voice Master, hindi ba? Hotdog? Oo, ayun. Siya po yung, ngayon yata, napapanood pa yata yun. Hindi na, napalitan na ba? Hindi na rin ako nanonood ng TV. Pero yun, isa lang yan sa mga nagawa ko. Pero may mga ginagaya din ako mga, kasi alam mo, hindi mo na itatanong Pinsang Val. Nung ako'y bata, wala kasi kaming TV, syempre, sa probinsya. Medyo hindi naman kami ganong may pera. So, wala kaming TV, so radio lang yung aking means of, means of entertainment. So, nung bata ako, nakikinig ako sa DZRH lagi. Ginagaya ko yung... Nandyan yung mga drama eh. Ginagaya ko ito yung... Isang gabi ng lagim. Si Utoy at si Lolo Tasyo ay naligaw sa kagubatan. Lolo Tasyo, pasensya na po kayo Ang sarap po kasi maglaro doon sa gubat. Naku naman Apo, laro ka ng laro dyan sa gubat. Yan tuloy, ginabi na tayo. Ang dilim-dilim. Naku Apo, ano yan nasa likod mo? Lolo, hinapitan ako ng puna. Naging monster. Anong ginagawa niyo dito? Humanda kayo sa akin! Lolo! Ay, naku, Apo, huwag kang magalala. Hindi mo ba alam? Ako si Kapitan Kangkong! Kapitan Kangkong! Bshh! Ako si Kapitan Kangkong. Humanda ka sa akin, puno. Itong bagay sa'yo. Yan! Ito ba? Ayan, patay na ang puno. Ang galing mo, Lolo. Hindi ako ang lolo mo. Ako si Kapitan Kangkong. yung ating engineer talagang napapanganga dun sa iisang boses lang po yun, ha? Mga kabataan. Napakaraming karakter, iisa-isang tao lang po yun. Ang voice master lang po yun. Si Pocholo Choy Gonzales ng Voice Works lang po yun. At talagang Sus Mariosep. Yun kasi alam mo malaking utang na loob ko dito sa DZRH. Talagang ang teacher ko talaga sa voice acting itong DZRH, in fairness. Yan. At syempre isa sa mga gustong-gusto kong gayahin nun,
Yung sila Mickey Mouse, sila Donald Duck, sila Bugs Bunny. May texter tayo, ang sabi yung iba pa raw. Sabi niya, yung kunwari si Mickey Mouse. Hey, come on, Pluto. My name is Mickey. How are you? Ganun. Tapos si Donald Duck. Tapos si Goofy, gosh, my name is Goofy. Si Bugs Bunny. Yeah, what's up, Doc? Tapos si Tweety Bird. I thought a putty tat. I did saw a putty tat. Si Jill Berser. Oh, baby,